And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Magandang tanghali po muli sa inyo lahat. And once again mga kapatid, we are back on our program. And I believe that this will once again be a blessing sa bawat sa puso natin. Welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. And this program will help every individual mothers and also to the wives and even the husbands will learn from this. This is a family program. Kaya north, south, east, west corner, antabay na po kayo. Mag-tune in na po kayo sa programa po na ito. Isama ninyo ang inyong pong pamilya habang kayo ay nanananghalian at ganoon din naman po sa mga nasa tahanan o maaaring nasa trabaho, nasa eskwelahan ay patuloy po natin ding ipasa ang mga link para marami pa po tayong maging maabot ng mga nangangailangan na salita ng Diyos. So, alright, muli maraming salamat at patuloy tayong binigyan ng Panginoon ng maayos na panahon para sa ating pong programa ngayon. And binabati ko po muli also ang ating pong mga viewers nationwide and worldwide. And of course, ang ating pong mga kasamang co-host po dito, Ma'am Cynthia and Ma'am Marinelli, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali sa inyong lahat, aming mga suking taga-subaybay dito sa inyong paboritong kasalo sa pananghalian, Amen. Ang The Baptist Lunch. At narito na naman tayo sa ating special guest, kaya wag kayong aalis dahil mas interesting pa ang ating mga katanungan at ang ating Amen. mga matututunan ngayong tanghaling ito. Magandang tanghali po sa aking beloved husband, hi Dad, and kay Jeremiah na nanonood ngayon, and sa lahat ng mga nanonood sa West Bank family ug ang tanang Bisaya nga nananaw karon, maayong udto kaninyong tanan. Amen. Ma'am Cynthia. Magandang tanghali po muli sa inyong lahat. Muli nandito tayo sa ating programa na kung saan ay tinatalakay ang lalo pang pag-iigting ng pamilya. Kung paano ang isang, lalo na isang ina. Dahil ito talaga, basically, nag-start po itong ating programa dahil sa damdamin ng isang ina. Kaya tignan natin ngayon kung paano ipapahayag ng ating guest ngayon. And even kay Sir Rick, ang pagiging magulang nila, ang pagiging naging gabay nila, paggagabay nila sa kanilang pamilya. Amen. At sa lahat na nakikinig, magandang tanghali po, mga kaibigan nating nasa ibang bansa, lalo na kay Ma'am Arlene Frejoles na talagang nagchat-chat pa yan sa akin from Hong Kong. Talagang they were giving time talaga para makinig dito at nagpapasalamat naman ako at nagkakaroon tayo ng maliging bahagi sa kanila bilang mga ina na working na malayo sa kanilang pamilya, na naniniwala naman ako na talagang very willing silang matuto at i-apply yung mga naririnig sa atin. Man. At maging sa mga ama, hindi lang to sa ina, maging sa mga That's ama ng right. tahanan, opo. Kasi ang pamilya, hindi naman ina lang kundi pinangungunahan ng isang ama. At maging sa mga anak natin, lalo na yung mga team preparation, pambihira. Yeah. Take That's June. right. Oo, and pass the link. Lahat, everybody. Bonus. Sana bonus ito sa inyo. Kasi magsisimula kayo ng pamilya ninyo na kagaya nga ng nasabi noon, naalala ko yung sinabi naging isa sa mga preaching ni Sir Louis, na ang pagkakaroon ng good family ay nag-i-start sa pagsisimula lang, sa marriage pa lang. Hindi yung nandyan ka na sa kakagugulantangin. Kaya matuto tayo, natututo kami. Kung paano kami natututo, ay patuloy tayong matuto sa ipapahayag ng ating mga nagiging guest at sa inyo. Maging sa inyo, natututo rin kami sa mga comment. Kaya keep on giving your messages dito sa ating comment box. Salamat and tune in and pass the link. Amen. At muli ay maraming salamat po at patuloy tayo na dito ulit sa ating pong programa na ito. At kung napapansin niyo po, nagsasalita ng nakatagilid. Ayan, ano yan talent ng camera. Talent ng cameraman. Alright. Ay, hindi pala cameraman. Ano pala yung problema po yan sa linya. Alright, so again, I keep tuning in. At of course, ngayon kasama po natin dito sila Sir Rick at Ma'am Tang. Magandang tanghali po sa iyo, Sir Rick. Bati po muna kayo, Sir Rick.
And mamaya si Ma'am Tang din. Yeah, magandang tanghali po para sa lahat ng The Baptist Lunch family. Iba po ang pressure dito sa loob ng studio. Totoo lang. Habang papalapit kami dito, palakas po talaga yung pressure. Kaya salamat sa Panginoon. Ang panalangin ko, makatapos po muli kami at hopefully matapos talaga ang aming ang tawag dyan. Ayun. May nakanta. Ma'am Cynthia, di ba? May nakantabay na nga pang part 2 Kasi may naumpisahan tayo na part 1 lang din Dapat may part 2 rin yun. Yun nga. Tama. Opo. Chris, nag-substitute sa inyo, sir. Opo. Salamat sa pagsalo at hopefully ikaw na talaga ang sasalo sa mga susunod. Ay, actually, nakahanda talaga sila. Sir, kasi Apo. late na kami nakapag-usap ni Pastor. Pero sabi ni dapat matapos muna yung sa inyo. Yes. Sige po. Alright. Kaso hanggang December, sir. Maraming salamat mga taga-Caloocan. Stay tuning in. Pass the Amen. link. At tulad ng sabi ko palagi, ito ay pang pamilyang programa kaya wag natin i-miss. Maraming salamat. Amen. Magandang tanghali sa lahat. Ma'am Tang. Okay po, magandang tanghali po sa inyong lahat at salamat sa pag-imbita sa amin muli dito and gusto kong batiin yung mga mothers ng taga-Caloocan na Caloocan Mission, sina Ma'am Grace. Sa bagay, hindi ko na isa-isahin. Sige lang po. Wala naman yata 100 yan, ma'am. Kaya lang, sabi nga ni... Para maisulit na natin yung mga katanungan. Oo nga Sabi nga ni Broderick, iba ang pressure dito. Iba po talaga. Sabi ko nga nung nag-message, every time na mag-message sa akin si Ma'am Cynthia, talagang nandun na yung panlalamig na kamay. Gusto nyo i-block yun next time. O mga beshi, stay tuned lang kayo ha. Amen. Sabi nga Sir Antonio, natitense na si Ma'am Tang. Ilabas nyo daw po mamaya. Amen. May mga bumabati. Sabi niya, ilabas nyo na po mamaya. Sabi nga ni Sir Cesar, buenas tardes. Mambira, Senyorita Tang. Buenas tardes, Sir Cesar. Yan. Amen. Alright, so again, ay susulitin po natin ang ating oras para po nandito at naniniwala tayong mga kapatid na muli tayong matututo sa mga testimony, mga kinakita po nating anong tinuturo ng Biblia at anong sinasabi ng Biblia po sa atin ay nakikita natin in real life. No? Yan ang pinaka-importante sa lahat, laging nasa reality para makikita natin dito mga kapatid that we are not living in sabihin na natin na we're not living by chance or tayo namumuhay lang din ng sumasabay sa agos ng Kristyanismo ng mundo. No. Hindi, tayo po ay nakapattern. Namumuhay tayo na pinipilit nating i-pattern ang buhay natin ayon sa salita po ng Diyos. Lalo-lalo na pagdating sa pag-asawa, sa mag-asawa at sa pagsasama ng isang asawang lalaki at isang asawang babae. Alright, sige po, Ma'am Cynthia. To be continued. Grabe na ipahayag nila kung paano sila nagsimula, yung kanilang courtship kung paano niligawan ni Ma'am Tang si Sir. Ngayon naman, grabe, di ba? Nasa military ka. Siguro marami dito sa atin na makaka-cope up na dito sa topic natin na how to cope up with a busy husband. Kasi ako bilang asawa din ng military. Nung active pa yung husband natin, 'di ba? Most of the time wala sila sa bahay. Kumbaga, nasanay tayo na tayo lang kaya natin gawin yung task decision although hinihingi natin yung ng husband natin. Nasanay tayo for a long time na tayo ang nasa loob ng tahanan kasama ng mga anak. Tayo yung dumidiskarte. Man. Suddenly, eto na. Nag-stop na siya ng kanyang yung military career. Paano naman ninyo in-adjust yung isa't isa? Kasi palagi kong naririnig ito na military, iba kasi ito kumbaga, yung militaristic nilang career, paano naman mo hinarap doon sa loob ng bahay, sa tahanan, di ba? Kasi ako mismo, personally, kasi nanibago talaga ako na, eto na, parang laging militaristic yung dating sa akin ng mga pagsasalita,
yung mga utos. Sabi ko, pumasok ka na lang uli nga. Tsaka lagi mo nang kasama araw-araw. Lagi mo na, oo. Pero ang natutuwa ako sa kanila, sige, ituloy mo na. Opo. Tuloy mo na. Paano mo in-adjust yung sarili mo sa ganong situation? Sa akin kasi, parang wala naman akong gaanong Exacto. adjustment. Kasi mula pa noon, magkasama kami, biyaya ng Panginoon na lagi kaming magkasama. Nung nasa Exacto. Fort Magsaysay lang kami, ganun. Tapos yung kampo nila, tanaw na tanaw lang sa bintana ko, yung ganun ba. Pero, noong nasa serbisyo siya, yun nga yung mga times na ang maghapon niya ay wala, tapos pag nag-duty siya, kaya lang sa kanya kasi, yung duty niya, isinesama din niya kami. Pag may duty siya, isinasama niya kami. Kaya, yung yung lagi kaming may duty, kahit dito sa church noon, na yung mga fathers nag-duty, sinasama din niya ako. Yung parang lagi akong kabuntot. Yung ganun. Kasi sabi ko nga, Correction sa duty. Baka yung sinasabi mong duty, yung duty na lang yung sa opisina, pwede yung family. Pero yung duty sa kampo, hindi pwede yung family doon. Correction yung baka ma-misinterpret nila. Yung sa Nung nag-uopisina na ako. Yun. Tapos yung pagdating kasi doon sa yung treatment, I mean yung ugali niya bilang isang sundalo, hindi naman siya yung tipong parang hinihiwalay kasi niya yung pagdating doon sa bahay na siya, isa siyang sundalo na tatay, pero hindi na pagdating doon sa bahay. Kaya nandoon pa rin kaya nga laging ang tawag ng kanyang mga anak sa kanya, laging meek ba siya na merong authority. yan, nandyan na yung mga anak na banggit mo yung mga yung mga anak niya na may meekness, pero nandoon yung leadership niya, yung pagiging tatay niya. Yun nga, yung hindi ba siya ganun ka, pero talagang actually, narinig ko na yan. Ewan ko, parang isa sa mga anak mo na, nako si daddy, parang, sila, yung attachment nila kay daddy nila, even na ganun yung work niya, tsaka, 4 na babae. 4 na babae, isang isang lalaki. O sir, para naman sa mga kalalakihan ng tahanan, paano nyo na-maintain yung gano'n na yung closeness ninyo sa mga anak ninyo? Kasi narinig ko talaga yun sa kanila. Yung si daddy, chill lang yan. Yung palang wala silang maramdaman na pressured. Yeah. Ganun naman talaga ako nagpalaki sa kanila. Sa totoo lang, wala akong idle time. Pagdating sa bagamat nagtatrabaho ako sa maghapon sa opisina, minsan nag-overtime sa gabi. Pero pag uwi ko sa bahay, I see to it na meron na talaga akong time sa kanila. Amen. Kaya lahat sila, lumaki sila na close sa akin. Sa totoo lang, mas close pa sila sa akin kaysa sa mami nila kasi maghapon nagbubunga yung nanay nila sa kanila. Tama. Ako, Lahat ng nanay, kontrabida talaga. ako kaya siguro nila sinasabing chill kasi pagdating sa pressure, pag may problema na, hindi nila ako nakikitang nagpapanik. Samantalang yung mami nila, grabe na yung hysterical na. Ako cool kasi maayos ang kaisipan ko, ibig sabihin. Ano po yun? I mean, laging may presence of mind. Diyan kasi kami pinalaki sa military. Dapat stability under pressure. Lagi ko nilalagay yan sa aking isipan. Mga what time po ito kayo umuwi? So malapit lang yung camp. So usually po, Malapit lang. how do you spend your time with your children po? Yeah, dun sa Nueva Ecija, pasok ako ng madaling araw kasi madaling araw, meron na kaming reveille, exercises. Pero dahil malapit lang, jajagigan ko lang pa uwi sa bahay, magbe-breakfast, magbibihis, balik na naman at 8 o'clock, nasa opisina na. Then pagdating ng lunch, uwi rin ulit. So nakakasama ko pa rin sila. At pagdating sa gabi, kadalasan nag-overtime sa gabi. Pero ganun pa man, nag-i-spend talaga ako ng time para sa kanila pagka nakauwi ako. Ibig sabihin, tinutulungan ko yung mami nila sa mga ibang trabaho para makapag-focus siya sa ibang mga trabaho. Wow. Kagandahan lang Amen. sa aking kay Ma'am Tang, pagka naiwan sa bahay, talagang lahat ay malinis. No? Lahat malinis. Doon ako lumaki naman na natutuwa sa bagamat yung aking mga anak sabay-sabay halos yan, 4 yan halos sabay-sabay magkakasunod lumaki.
Pero organized pa rin siya sa loob ng tahanan. Wow. Kaya tinutulungan ko siya sa parte na yon pag alam kong, kasi may sakit din naman to pagka sinumpong na to ng kanyang hika, bagamat madalang noon. Ngayon lang yata parang napapadalas doon, mga parteng natutulungan ko siya. Pero pagdating nun, dito na kami, kasi ang biyaya sa amin ng Panginoon, sabi ko nga, binalik sa akin yung quarters, dyan na lang sa Port Bonifacio. Binigyan kami ng church dito, nandiyan na yung quarters. Bagamat malapit lang, nung unang-una talaga, nilalakad lang po namin yan Yan ang hate na Ma'am Tang, yung maglakad ng malayo. Kaya nung mga unang panahon namin dito sa church, ang naging routine, yung nag-adjust kami ng time na paggaling sa trabaho, sa church, tapos Sir, uwi. may nagko-correct dito. Yes po. Sabi niya, Dad, 5 po kami, may bunso ka pa po. Hindi, wala ka pa noon, Ray. Sorry ha. Wala ka pa noon. 4 pa lang sila noon. Nakikisali ka kasi. Late ka na dumating. Dito ka na sa CSI. Sinagot na ni Hana. Huwag ka mag-react. May busy yan. Wala ka pa noon. Wala ka pa noon. Malayo. Ibig Sinagot sabihin, wala na rin na ni sana Micah. na kami plano Sir, sinagot na rin maghanap siya ni Micah. Late ka na dumating. Ayan. Hirap sa'yo Hindi ka nag-tune in agad Pahuli-huli ka Anyways, ayan, nung nandito na po kami, magkagandahan, sa opisina pa rin ako, ganun pa rin lang yung ang routine, kaya yun ang biyaya sa akin ng Panginoon. Ganun ang setup, tapos parang binalik lang sa akin ng Panginoon yung mga, bagamat matagal kami nagbaksay, maraming tinanggal sa akin ng Panginoon, maraming tinuro, maraming naranasan problema na dapat hindi na sana mararanasan. Pero nung binalik kami ng Panginoon, unti-unti niya rin ni-restore, binabalik. Nandiyan kami sa quarters dyan, pero sakripisyo talaga. Pupunta kami sa church, naglalakad nung una, hanggang sa nagkaroon kami ng tricycle, ng motor, sorry. Pero bago yun, si Ma'am Tang nagre-reklamo talaga yan sa paglalakad. Dadaanan kami dyan na may mga sasakyan na kapatiran na po, punta rito. Grabe naman yun, di naman lang kami pinasakay. Mga NPA daw po kayo, no permanent address. Yeah, sa totoo lang, no permanent address po talaga kami. Wala po kaming sariling tahanan. Kahit hanggang ngayon, wala po. Ang aking mansion nasa langit lang po talaga. Amen. So, Sir, paano nyo binalance bilang ama ng 5 anak at bilang asawa kay Ma'am Tang? Tapos meron pa kayo ngayong, syempre, pastor na kayo. Paano nyo na ibabalance yung lahat, sir, na alam nyo, hindi rin ako kukulangin ng advice, ng oras para sa aking asawa, sa aking anak? Kasi, for sure, talagang ito yung katotohanan na ang dadalhin lagi ng dyablo kapag hindi nadali yung ama, yung ina, yung mga anak. Paano nyo po nabibigyan sila ng oras na alam nyo, hindi ko rin mapapabayaan ang aking pamilya at the same time, focus din ako dito sa ibinigay sa akin ng Panginoon na ministry? Yan. Maraming salamat po sa katanungan. Paano na ibabalance? Ang kagandahan din ang biyaya rin talaga ng Panginoon sa akin. No? Since na nakarating kami dito sa Taguig, dito sa CSI, nauna nang nag-full time yung aking mga anak. Yung 3 anak ko yan Okay. Nauna na silang mag-full time. So yung 2 lang, si Joshua at si Moraya lang naiwan. Nandiyan ka na, Moraya. Ang naiwan dito sa amin. And then, finally, nag-full time din si Joshua. So si Moraya na lang talaga. So 4 silang full time, si Moraya lang sa akin. Kaya ang bonding namin, dito rin talaga sa church. Hanggang nung nagpunta kami sa mission, akala ko nga wala na ako makakasama kasi puro nagpasaway Sabi ko, di baling tayo na lang. Meron pa naman tayong Moraya, nandiyan pa naman si Joshua. Tsaka Joshua, dalawa. Pwede na to. Hindi ko inaasahan na susunod din yung mga nauna kong may pamilya na. Talagang hindi ko na inaasahan yan. Pero ganun pa man, sumunod pa rin sila doon. Yung katanungan paano binabalance, ibig sabihin, given na po yun na nandito, alam na nila yung prinsipyo, alam na nila lahat. Kaya sa akin, puro reminder na lang. Bakit? Napunlaan na dito. Opo. Puro reminder na lang, ganito yung prinsipyo, ganito yung natutunan natin doon, ganito, dapat ganito. So, lagi na lang reminder. Kaya nga lang, walang katapos ang reminder. Sir, kayo rin ba yung traditional na tatay na namamalo? At hanggang anong edad ninyo Yun. binigyan ng palo mga anak Nung niyo? bago po kami doon, lahat po sila napapahalo ko pa. Wow, kahit may mga asawa na? Opo. And actually,
medyo na-lose nga As yung in the sir, o... Actually, na-lose nga yung temper ko pagdating doon sa panganay ko kasi grabe talagang Apo. dinanas ko doon na yung hindi, yung pati suntok na gamit ko eh. Sorry for the word, pero ganun katigas na, nakaramdam ako na kailangan mo ito eh. Ito, hindi mo nakaiintindihan, kailangan mo ito. So, Test of patience talaga. Of course, pero kontrolado yun. Yung galit na may control, hindi ako yung nananakit na walang, yung kung saan na lang tamaan, hindi po. Yung gusto ko lang maramdaman mo yung sakit ng ginawa mo, ganito yun eh. No? So, pero kahit si Joshua, may mga time na may pagkakamali siya, nasisipa ako minsan eh. Pero pang lalaking sipa, no? Yung disiplinadong, isang klaseng pananakit na hindi naman siya, palagi ko hindi naman siya extreme na mamamatay. Hindi naman siya paalala na suntok. hindi siya yung makakapagpahimatay. Hindi naman. Alam niyo kung saan dadalihin. Opo. Kaya, napapalo, pero nung sabi ko, matatanda na kayo, minsan inausap ko silang lahat, matatanda na kayo, ayoko nang mamalo. Inaasahan ko, meron na kayong mga sariling isip, dapat gamitin nyo na lang. Nakakahiya na, katatandaan nyo na, tapos makikita ng dumadami nating membro, ganyan pa rin kayo. Mahiya naman kayo. Opo. During yung time na namamalo si Sir Rick, ano naman ma'am yung nararamdaman nyo bilang isang ina? Ako po nag-i-enjoy kung nakikita sila. Talaga, wala man lang tusok, wala man lang anak. Ano po, nung dati kasi, nung wala pa kami rito sa CSI, dito sa church, talagang kung pwede lang iharang mo yung sarili mo para hindi lang sila mapalo. Pero nung na-educate na ako sa tamang pagdidisiplina, hindi ko na hindi na naging problema sa amin yon na pagka meron silang, imaginein mo naman yung 4 na babae na, Diyos ko, iba-ibang personality, iba-ibang problemang idinulot, ganon din sa lalaki, yung ganon ba na kasi mula nung nakarating kami dito sa CSI na nakita ko yung kagandahan ng prinsipyo na kung ipapatupad mo lang talaga sa mga anak mo. Yung mga anak mo din, kung susunod din lang naman talaga, kaalwanan talaga at magiging maayos sila, yung protection nila. Actually, sabi ko nga hanggang kailan ba, sabi ko nga sa kanya, sabi ko doon sa mga anak ko, hanggang kailan ba ninyo kami bibigyan ng sakit ng kalooban, ganon. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi since pare-pareho kami ng napapakinggan na lalo na when it comes to pagdidisiplina, parang hindi nila naging problema, kumbaga hindi namin sila nakikitaan na masama ang kalooban nila kapag nadidisiplina sila, yung ganun. Kasi tinatanggap nila yon dahil alam nilang nagkamali sila sa mga ganung bagay. And isang bagay pa din na lagi kong na-appreciate sa kanila kasi yung mga anak ko, pagka talagang binigyan sila ng disciplinary action ng kanilang tatay, wala bang sino man na magdi-dare na kampihan yung yung kapatid nila, gano'n. Ayun. Saka isa pong magandang natutunan ko sa military pagdating sa pagdidisiplina sa kanila. At nagkakatulong-tulong sila dito sa bagay na to. Pagkasabi ko, pag yung pagkakamali mo, ayoko nang sumbong kasi pag may pagkakamali yung isa, sabi ko lahat kayo may parusa. Diyan sila na lumaki, na nandito pa kami, na nandito na kami, tapos nandiyan kami sa pagkakamali ng isa, parusa silang lahat. Pagka may palo yung isa, palo silang lahat. Was there an instant po na tinago nila, ay itago na lang natin yung pagkakamali? Meron po talaga, may ganun talaga. Pero ang kagandahan po sa kanila talaga, nung napunlaan sila talaga ng prinsipyo dito, takot na silang magsinungaling. Amen. Alam namin kung kailan sila nagsisinungaling. Yes. Kaya eventually, labas din, then matatanggap pa rin nila yung consequences pa rin. nila. Oo. Sir, yung sinabi niyo pong you spend time with them, ano po ba to? Nakaschedule, nagbe-breakfast kayo together or nagdi-dinner kayo together? Kasi di ba malapit lang po. So, ganun po ba yon? Meron ba talagang, may rule po ba kayo sa bahay nyo na kailangan sabay-sabay tayong kumain, ganyan? Wala yes naman. po. Nung nandito po kami, of course, nung nandito na kami, talagang sasabay-sabay. Pero doon pa man sa talagang lagi kami sabay, si Ma'am Tang hindi yan nakakakain ng... Wala ako kasi dala-dala ko palagi yung kaldero.
Kaya aantayin niya ako para may kasabay siyang kumain. Wow. No? Talagang inaantay niya ako. Kaya, mga nanay, pakinggan natin yan. inaantay niya ako para makapagsabay kami. Kahit maliliit pa yung aming mga anak. Talagang pag dumating ako sa galing, alam niya na parating na ako, maghahain na yan. Aantayin na lang ako para magsabay kaming kumain. Pati yung mga bata po, so they have to wait. Yes po. That's good. So, by the way po, sana nag-spend kayo ng dinner sa mga pamilya nyo kagabi. Oo, Dahil yung we family. nire-recommend na we spend time last night in celebration of Actually Family po, Week. hanggang 2:00 ng madaling araw. Ay, ang kakatuwa naman. Nag-bonding talaga. Kasi nga si Joshua nandun sa, di ba, nasa Tarlac Tarlac. siya. Ngayon, di sa ano kami, sa virtual na banding. Nung umaga kasi, hindi kami kumpleto. Hindi siya satisfied doon. Siguro dahil namimiss din niya yung mga ate niya, yung ganun. So, hindi kami kumpleto. Nakiusap siya sa daddy niya, pwede bang mamayang gabi? Sabi niya, meron akong exhortation kami mga babae, sila din naman, na gano'n. Tapos nag-pray. After nun, yung bang tipong kabababa mo lang ng nakausap mo, eto na naman siya, yung ganyan. So, yun, hanggang 2:00, sabi ko nga, parang hindi tayo maaga bukas. How do you feel about it po? Na yung mga anak nyo, even at their age, namimiss niya kayo, they really find time to talk to you. Ano po yung nararamdaman nyo? Ano yung sa tingin nyo, wow, I must have done something good na ganun yung ugali nila? Sa akin, yung bang parang, thankful ako sa Panginoon. Thankful ako sa Panginoon kasi na ganyan sila na minsan, kasi hindi na uso sa amin yung emosyon eh. Wala na nakarating kami rito. Kaya nga natutuwa. Dati, against din sila pagka yung mga parang, parang wala na tayong mga damdamin, yung mga ganon. Kasi puro na lang daw, principles, wala nang emosyon. Di ba laging meron din naman, kaya nga meron tayong puso, yung mga ganong katwiran ba nila. Pero lagi nga namin sinasabi sa kanila, bagamat na andyan nga yun, pero lagi mong paiiralin. Yung prinsipyo kasi kaya nga nandyan sa utak eh. Lagi nga example namin sa kanila yan si Sir Jao. Lagi namin example. Diba, natutuwa ako na nakikita ko siya na ganyan na siya manindigan sa prinsipyo. Why not, kuhanin nyo yun? Lagi kong sinasabi sa kanila. And dati-rate, sinasabi nila sa akin na, kasi naman parang robot na. Yun, yung mga ganon. Meron silang mga ganon na, kasi parang robot na. Pero, sabi ko nga sa kanila, sa tingin, pagka hindi ka kasi spiritual, tingin mo talaga dyan, parang robot na, parang parang wala ka ng damdamin, ganon. Pero, once you see it as yung prinsipyo na nanggagaling sa Biblia, talagang i-embrace mo eh. Kasi maganda talaga eh. Yung pagkapairalin mo talaga yung Pero prinsipyo. curious lang ako, yung age, sabi nga ni Micah, age 21, pinadapa pa. Paano niyo, sir, napapadapa yun? Yung 21, parang, lalo na yung may anak ko, paano niyo pinasusunod yung ganoon? Nakadapa ba talaga, na literal, or madali na lang kung saan? Hindi po ako namamalo kung saan-saan. Basta pag sinabi kong dapa, pag ako nagpadapa, susunod naman po sila talaga. Yun lang yung Susunod sila talaga. yun lang yung kabutihan. Actually, din sa si mga anak ko. Moraya lang naman talaga ang resistance dyan nung mga... Pero sabi ni Moraya, salbahin bata to. Pero pagkahaba-habang usap po before kami paluin, i-check totoo yun. palagi yung salvation. At muntik na po kaming lumagpas sa langit. Hindi, nakakatuwa yung ganun. Kasi may nakapagtanong na minsan dito, hanggang anong age dapat paluin ang mga, mamalo. Pero ang naging sagot naman ni Pastor, kapag dumating na yung age na matigas na talaga siya, hindi, yun sa kanya, dapat palaki mo siya na maayos para hindi mo na siya mapalo sa edad na dumating na siya dun sa edad niya na nakakahiya ng paluin. Kaya, umayos kayo, Micah. At saka, kaya ang sabi sa kanila nung daddy nila, kung ayaw nyo na napapalo, kasi lately naman wala nang ganun wala nang napapalo. Teka, para pong radyo si Mami, siya po yung nyaw-nyaw ng nyaw-nyaw habang namamalo si Daddy. Hindi kasi yung lately wala nang napapalo. Dati, sabi ng daddy nila, kung ayaw nyo na napapahiya kayo, huwag kayong gumawa ng ikakapahiya ninyo. Yun yung laging sinasabi sa kanila ng daddy nila. At alam niyo po ba yung yung pagko-correct sa
sabi ko nga nag-uusap nga kami minsan ni Ma'am Sheila, yung mga anak na malalaki na kinokorek in front of Haramilya, parang, opo. opo. Parang hindi ko din namalayan yun, na parang na-realize ko lang nung si Joshua, di ba, leader na siya ng area, yung gano'n, leader siya ng area. Tapos nandun yung mga members niya sa area, tapos pagka meron siyang mali, ako kasi yung tipong, Joshua, gano'n. Hindi ko nare-realize na, that time, hindi ko nare-realize na, ay, oo nga pala, binata na nga pala yung, not until nung nagsabi mismo siya na, Mami, bakit pwede namang kausapin ako? Lagi nila yung sa daddy nila Tapos yung mag-uusap kami. Tapos sasabihin ko, ikaw hindi ka marunong dapat sinasabi mo sa akin, hindi mo na padadaan ganun Teka lang po, ano po ba to? Pag nagsasabi sila na, bakit hindi mo na lang ako kinausap bago ka nagyaw-yaw? Ano po ba to? Is there an attempt for you na eto muna, malumanay, tapos bigla na lang tumaas yung pressure or agad-agad taas yung pressure kaya sila nagrereklamo na gano'n? Hindi po, kasi ganito po yun. Pagka meron kasi akong binigay na instruction sa kanila, hindi nila nasunod, inulit mo, instruction na naman, hindi na naman nasunod, overlap na. Gano'n na kaagad. Kasi may sagot ako dyan kay JJ. Pag nagaganon siya sa akin, sabi ko, kung sinunod mo ng first time obedience, wala tayong problema. Totoo yun. Kaso hindi ka sumunod agad, inantay mo talaga na ma-high blood. Pero sa akin kasi, yung na-realize ko doon sa kay Joshua naman na sabi ko, oo nga no, hindi ko na namalayan. Meron na nga pala siyang mga pinapasunod. Paano siya re-respetuhin itong mga pinapasunod niya? Kung ipinapakita ko yung mga sa kanya, yung parang ganun. Hindi ko siya, kaya sabi ko nga oo nga, malalaki na nga pala talaga itong mga anak ko, yung parang ganun. Kaya talagang lesson din sa atin, maliliit pa yung mga anak natin, in-nurture natin siya in a way, kung saan natin sila nais na maging, kung ano sila, ganyan, hindi. Kasi pag malalaki na, ang hirap na talaga. Pero yun nga, natutuwa ako dahil si Sir Rick, despite na nasa age na nasa 20s na yung mga anak niya, nakukuha niya pa rin ipakita talaga, biblically, na talagang correction through rod. Ito nga sabi ni Ma'am Edina, saludo po ako kay Sir Rick sa haba ng kanyang pasensya na sa kabila ng mga nangyari sa mga anak niya ay hindi niya sila sinukuan at ipinaglaban niya sila sa dyablo. Maraming salamat po, Sir Rick, sa napakagandang halimbawa na ipinakita niyo po. God bless you. God bless you more. Kasi sa akin, kay Noel, kapag hindi ka susunod sa akin, hindi ka, meron akong gustong ipagawa sa iyo, meron akong prinsipyo, labas ka sa kagustuhan ko, lumabas ka na rin sa bahay ko. Dali mo na yung mga damit mo. Actually, ma'am, kami ganyan, pinapalayas Lagi namin. ko pong sinasabi sa kanila yan. Pag malayas? Pag pinapalayas niyo po. Si Muraya lang, yung bata pa siya noon, kasi nagkamali. Kung ayaw mong sumunod, sige, lumayas ka, lumayas. Opo. Paglayas niya, nandun, dala-dala niya, supot. Bata pa siya, di ko alam kung ilang taon siya kasama niya si Hana na nandun sa bahay. Dala-dala niya, supot, nilagay niya yung mga gamit niya. Ikaw, Muraya. Andun siya sa andun lang siya doon sa may kanto. palit. Diyan pa kami sa Bonifacio. Tapos bumalik siya, nakita ni Hana. Oh, ba't ka bumalik? Sabi niya, nauhaw ako. Mami, wag na yan! Muraya, sorry ha. Tell all daw to na portion 4 years old lang daw Oo, siya. sabi nga ni Sir Miller noon, ni Pastor Miller, it needs a strong woman also to influence the children as a keeper ng kanilang tahanan. No? Lalo na sa mga babae. Opo, lagi kong Kaya nga, mapala din naman ako dahil yung mga anak ko, masasabi ko rin naman talagang pagdating sa especially si Joshua. Si Joshua, lalaki yun, pero napaka-organized niya. Yun, sa mga gamit niya, yung mga ganun. Kasi, lalo, sabi ko nga natutuwa ako kasi parang kahit yung sa pagsasampay, yung pagsasampay ng mga Ako kasi, pag may nakita ako dyan, pag t-shirt yan, ng mga puti lahat yan, dapat ganon. Tapos mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit, ganon. Pag meron dyan, parang umusli lang. Ayoko ng ganon. Uulitin ko talaga. Ganon din si Joshua. Ganon siya. Ganon siya. Yung kayang mga medyas, panyo, mag-hands forward.
Kasi ganun siya kamitikuloso. Wow. Kaya pala sila magkasundo ni Jeremiah nung balikatan. Gustong-gusto niya. Pareho pala silang OC. Paano po ba yun? Tinuruan niyo sila na maging ganon? Or nakita niya lang from you by Nakita example? na lang. Kasi dapat ganito yon, ganun lang. Minsan lang, nasasabihin kong ganito, tapos, sige, tignan nyo na lang, ganyan. Parang nagdalawang isip tulo ako. Noon kasi iba yung interpretation ko doon sa nakausap ko yung panganay ninyong babae. Ang sabi niya, si Mami, utos lang yan ang utos, pero ngayon ko naintindihan na kaya mo inuutos dahil part of the training. Kasi Yes. Oo, tama. Akala nila pinahihirapan sila. Pero ang gusto natin bilang isang ina, makita natin yung actual na makita nila talaga yung hirap na ginagawa yan. Hindi yung basta by knowledge lang. Talagang gawin na in pronto para makita nila at maranasan nila yung hirap ng ginagawa nila at matreasure nila yung gusto natin para sa kanila. May point po ba na hindi sila sumunod sa Oo. utos? Talagang deliberate na sinabi na, hindi, ayoko mami, or ganon, or yung hindi niya sinunod, paano niyo po kinorek yun? Yun na, palo na agad. Sigawan mo. Sigawan mo. Actually, Ang nanay kasi mga ngaw talaga. Oo, kaya nga, parang hindi naman ako pagka hindi ako ngumaungaw. Parang gano'n na. Pero hindi. Alam mo yung mga bagay na pagka inutos mo sa kanila, pangalawa, pangatlo, wag niyo akong pangalawa lang pala. Pag nagpangatlo ko rito, antayin niyong tumayo ako rito. Ay, mga ganon. Pero ngayon, na mga matatanda na sila, mga may asawa na, ang lagi kong sa kanila, paano na lang pag kayo na lang? Mga ganon. Minsan Yes, yung mga tama. kalinisan sa bahay, yung mga ganyan, mga iba-ibang yung mga lalo na pagdating sa kusina at pag-prepare ng pagkain ng hindi maglilinis. Kasi ako, yung pag naglinis ako ng mga gulay, mga isda, lahat, kulang na lang, brushin mo lahat yun eh. Yung mga, pwede pang isunrox mo yan. Diba, as a family, minsan dumarating din sa atin, nagkakausap tayo, nung wala pa kayo sa ganyang ministry, Sarah, meron ba kayo na pag-usapan na eto yung gusto kong maging career path nyo, eto yung plano ko para sa inyo, tapos nagkaroon kayo ng frustration, paano nyo hinarap yun? Actually, ma'am, nung wala pa kami dito sa CSI, si Krisha gusto niyang teacher. Actually, kahit nandito na, pinilit niyang maging teacher. Ano yun. Ito si Micah at si Hannah, talagang maliliit pa kasi sila nung, kumbaga, nasa elementary ba o high school lang nakarating sila rito. Si Joshua noon, mula bata pa siya, since nakikita siguro niya yung daddy niya, gusto niyang maging sundalo. Wow. Yun ang gusto niya. Kaya nga, age of 8, meron na siyang reviewer sa PMA. Wow! I-question niyo sa kanya yung reviewer ng yung sa sa academy. Exam yun. Basta yung Entrance exam. Entrance exam. Alam niya yun. Kasi 8 years old siya, nanghingi siya ng kopya dahil nasa pa siya dito malapit. Meron siyang reviewer. Nagre-review siya noon kasi gusto talaga niya. Nung nakarating kami dito sa CSI, Ayan. ayaw na niya. Gusto niya na-divert na. Pero ako, personally, nung wala pa kami rito, ang gusto ko si Micah kasi, nakikitaan ko siya na mahilig siyang mambutingting. Ay, sabi ko, maganda to, i-enhance siya. Pwede siyang maging yung tawag ito, electrical engineer. So, yun yung nasa isip ko. Tapos, ito naman si Hannah, since ang hilig-hilig niya dati kasi mahilig siyang yung mga paper doll, gagawa niya yan ng mga damit-damit. Sabi ko, maging designer ng to. Yun yung mga pangarap Ganun tayo ko sa mangarap, kanila. oo. Pero, hindi ako nagkaroon ng frustration doon sa mga ganong kasi nakarating na kami ng CSI. Sa kanila lahat, ang gusto kong mangyari sa kanila, bagamat wala pa si Broderick, wala pa siya sa ministry noon, ay yung dito pa lang, kumbaga wala pa sa hinagap niyang, magmi-mission ako, yung ganun, wala pa. Ang gusto ko sa kanila, since nakikita ko kasi yung mga full-time natin dito na, gusto ko maging ganyan yung mga anak ko. In which, pumasok din naman sila sa ganong sitwasyon. Kaya nga lang, dahil sa mga nakapuso na yan, yun. Kaya naging ganon. Pero,
ang frustration ko, pero hindi ko na rin siya tinatawag ngayon na frustration kasi Over mo na, oo, na-get over na. parang sa akin kasi tinignan ko na lang siya na niloob, kumbaga ginamit ng Panginoon. Kaya nga 'di ba sabi ko nga ang Panginoon talaga no, even the deepest hurt gagamitin niya para lang mailagay ka niya doon sa gusto niyang paglagyan mo. Amen. Yun, kaya yun ginamit ko siyang ganun. Bilang mga magulang na may 5 anak, meron din ba kayong favorite sa inyong mga anak? Kasi ako personally sinasabi ko, totoo yung may favorite. Sino yung magiging favorite mo? Yung sumusunod sa iyo. 'Di ba? Kahit nga ang Panginoon 'di ba may favorite ang Panginoon. Pero sa inyo po, ito nakikinig sila lahat. Meron din ba sa inyong sasabihin na favorite ko to dahil ganun po? Meron po, ang laki-laki ng meron po ni Moraya. Lagi niyang sinasabi yan na meron kaming favorite. Pero actually, lagi niyang sinasabi ng daddy nila, wala kaming favoritism. Kahit nga sa mga apo Yung nga, tama yung sinasabi niyo ma'am, yung mga yung sumusunod, syempre, yun yung may gantimpala. May gantimpala. Yung natutuwa ka, gano'n. Pero, sabi ko nga, sino namang magulang, di ba, pagka sumusunod, Exacto. Kahit di pa sila nagsasabi, bibigay mo talaga o matutuwa ka. Opo. Pero sabi ko nga, yung sinasabi nilang favorite, kasi nga, ang sabi ng daddy nila nga sa kanila, walang favoritism, kundi, kung sino lang yung maliit, siya yung ano yung term mo na ginagamit, siya yung most favor. Kasi siya nga yung maliit, kumbaga siya yung binibaby. Si Moraya, ang laki mo na para Muray, ang laki mo na para babyhin ka pa rin. Hindi daw po kasi ang sinabi po nila, parang ang dami pong boto na ang favorite nyo daw po si Joshua. Baka si Joshua lang sumunod. At saka, baka si Joshua lang yung lalaki. Pero ganito yun. Sinabi ni Joshua dito, sinasabi po nila palagi wala. Pero ako po talaga. Ayan, pinatotohanan. Totoo naman. Actually, nabanggit po ni Pastor ito. Ito yung turo ni Pastor sa bagay na yan. Kasi sa amin din, wala namang ganun The point is, mali yung interpretasyon. Yan. It's not actually favorite Pinapaboran. Napapaboran, it's because you are obeying Yeah. You are following the instructions. If you can turn me up a bit, sir. Mas maganda. Alright? Yun ang pinakapunto natin dito It's not just about having favorites na kaya favorite kasi lamang to, lagi lang sa kanya. No, the explanation should be the son or the daughter or one of the siblings is enjoying the blessing of favor. Yeah, amen. It's because sumusunod. That's the proper interpretation of it. Because worldly interpretation of having favorites is that talagang nadudun ka lang sa pabor. Kaya may mali o sa hindi, pabor ka doon. No, hindi yun ang tinuturo natin pagpapabor. Pinapaboran natin kung ano ang tama. Amen. The same thing din pagdating sa pamilya. Halimbawa, ako rin po, sa 2 bata, parehas din na si pinakita sa amin ni Pastor. You see, walang favorite. Pero we can expect that there will be a situation na merong isa sa amin ang makakapag-enjoy ng pabor kapag ikaw ay sumunod. You see? Like for example, pagdating no sa mga suspensions, huwag kang mag-expect that you will enjoy the favor of blessing kung ikaw ay may disobedience. You see that? So, minsan kasi, lalo na yan, ngayon, sa mga kabataan ngayon, na-experience nyo ngayon, yung mga sinasabi niya, favoritism, the world actually polluted your mind sa pag-unawa po na yan. Kaya ibinabalik natin dito sa simbahan ang tama na interpretasyon ng tinatawag. In fact, actually, hindi nga ginagamit ni Pastor yung salitang yan It's because, yun nga sinasabi ko merong ibang interpretasyon. Alright? Nawala yung sa death na yun. Nagkaroon ng ibang interpretasyon na wala na sa Biblia. You see, but the main point is that the favor of blessing is upon the just. Yun yan. That's biblical. Kaya pag ilalagay natin sa pamilya, yung sinasabing favorite, hindi talaga yun yung word for it. Yun. The favor of blessing is upon the obedient child. Parehas din sa atin sa pamilya ng Diyos. Ang pabor ng biyaya ay nasa sumusunod.
ang nagre-reklamong kadalasan ay yung hindi sumusunod. Sino yung mga hindi sumusunod? Siyang mga hindi nagbibigay ng tithes and offering. Lalawak tayo, sir. Tuloy nyo na. Lumalawak tayo. Nawawala. Maliwanag yan. Para mensahe ko sa akin, kung kayo man ay nakamonitor lahat, nasabi niya may pabor. Tama na yun. Maliwanag yung sinabi ni Sir Jao. Yeah. Ang napapaboran yung sumusunod. Pero kaya nga, pag tuwing mayroon ako makakaramdam ako ng selo sa isang sabi ko, Bakit? Bakit? Ang tanong ko lang, sa palagay mo, sino ang hindi nakatanggap sa inyo ng pabor mula sa akin? Yeah. Yan ang maganda. Sino? Sige nga. Gusto mo isa-isahin ko? Bibigay ko sa kanila. Gusto mo isa-isahin ko? So, ibig sabihin, kahit ako may masasabi, kung pabor-pabor lang. Kaya, hindi yan dun sa pabor, hindi yun sa paborito. Tama. Hindi yun sa paborito, kundi lahat kayo napaboran. Kasi may mga panahon na meron kayong pangangailangan, meron kayong pagsunod at nare-reward kayo doon sa inyong pagsunod. So yun yung pabor, yung favor ng Diyos ay nasa sumusunod. Tama. Yun sinabi ng Sergio kanina. Kaya maliwanag, walang pabor-pabor. Opo. Paborito lang. Joke. At saka, wala. Walang paborito. Tsaka isa pa po dun, Sige. Yes. Tsaka isa pa po doon sa yung pagdating doon sa pagdidisiplina sa kanila, yung halimbawa nasaktan nila ako. Tapos yung magsusorry, yung ganun. Meron kasi akong mga anak na pagka nakaramdam sila na ay nasaktan nila si mami, ganun. Yung hindi vocal na nagsusorry, Pero in action. Ito, hindi para lumaki ang ulo ni Hana. Si Hana kasi, siya yung tipong... Medyo malaki na po talaga. Ay, sorry. Siya kasi yung attitude na ganun, kahit sa mga bata, di ba kahit sino namang bata kahit sino ding magulang, kapag yung anak mo, pag pinalo mo, hindi mo na mapapalo dahil niyayakap ka na lang. Si Hana kasi, pagka nagkaroon siya ng kasalanan sa akin, ganun, kahit na napaiyak niya ako, hindi yan hihinto hanggat hindi ka naging okay. Ganon din yung pagpapalaki niya doon sa mga anak niya. Si Lucas at saka huwag kang aalis hanggat hindi okay si kuya pagka yung bunso ang nagkamali. Huwag kang aalis hanggat hindi okay si kuya. Kasi ganun siya. Pagka meron siyang kasalanan sa akin, hindi yan aalis, maiirita ka na lang. Hindi talaga hanggat hindi mo pinapatawad. Maiirita ka. Sige na nga, pinatawag na kita. Gano'n. Speaking of Hana po, sabi ni Hana, masunuri na po si Joshua. Maarte, matangkad at maitim. Asawahin niyo na po. Binebenta mo si Joshua. Ayun. Ako po palagi ang nakakatanggap ng pabor, sabi ni Moraya. Ayan. Ang napapansin ko, usually, yung mga... lalo na yung nagkaroon ka ng bunsong anak na older ka na, mas mas lumalim na yung understanding mo. Yeah. So, kaya feeling nila, ay parang pabor yun. Hindi kasi may lessons learned ka na dun sa unang mga anak. Na, ay, dapat pala ito yung ginawa ko. Yeah. So, I would be, kaya nga sabi ko, hindi kaya i-spoiled natin pag nag-anak pa tayo ulit. Kasi ang tanda mo na, mas mahaba na yung pasensya mo diba? Kasi, ay, nakakaintindihan ko na, ito siya ba? Lilipas lang, ganyan. So, maybe we should not compare ourselves kayong mga magkakapatid kasi hindi mo nakita nung maliit ka, nung ikaw pa lang yung anak, nung dalawa pa lang kayo na anak, iba yung attention na yun 'di ba? Yun yung sinasabi ko lagi na iba yun, hindi mo yun nakita kasi wala pang ibang anak. Yeah. Whereas kung marami na kayo, lahat kayo bibigyan na ng atensyon, 'di ba? Nadi-divide na yan. Totoo yun. Kasi, si Micah kasi, siya yung tipong parang very reserved, ganun siya. Yun yung nature niya na lagi pag kami nag-uusap, sabi ko, alam mo dad, isa lang yung wino-worryhan ko lang si Micah. Kasi, paano? Laging, yung bang paano kaya siya siya din yung hindi marunong magluto. Kaya, baka naman pero masarap siya magluto ng noodles. Kukuha niya yung lasa. Tsaka hotdog. Oo, yun. Siya kasi yung tipong magaling siya doon sa mga bagay like
yung maaasahan mo siya pagdating sa mga pagkukutingting ng mga kahit elektrisidad pa yan, mga cellphone, mga computer. Kaya nga doon sa media ministry namin, pag wala yung mga lalaking media, siya yung nag-fill in. Pero pagdating doon sa yung gawain ng isang babae, yung katulad ng pagluluto, hindi siya ganun ka. Sa ibang anggulo siya. Yung ganun ba? Yung parang, sana hindi ka nalang nag-asawa, yung parang ganun. Pero siya yung tipong, sa kanila, na makikitaan mo, na siya yung tipong, ipaglalaban niya yung family niya, yung gano'n, yung mga anak niya. Yung gano'n. Kaya lang, ako kasi, my heart goes to her kasi talaga, dahil nga yung, paano, ultimo pag mag-order sa Jollibee, kinakatakutan mo. Hindi naman kinakatakutan, hindi lang talaga siya used. Confident, hindi used. Lagi niyang, ikaw na nga lang, ikaw na Hana, ikaw na Muraya, yung mga mahihain ganon. siya, introvert. Oo, meron siyang ganung ugali. Introvert. Kaya iba-iba sila ng, iba-iba sila ng ugali na... Totoo yan. Kumuha na rin yan sa akin. Sabi ko, itong dalawang to, parehas naman yung itinuro ko sa kanila. Iisang pinanggalingan. Yes. Parehas yung itinuro ko, parehas yung prinsipyo na ibinibigay namin, pero magkaiba pa rin sila. Ibig sabihin, magkaiba ng pagtanggap ng itinuturo. Kung minsan sasabihin, ba't kaya yung isang ito medyo matigas ang ulo? Itong isang ito, parang naituro ko na sa kanya, pero mas gusto niyang gawin yung gusto niya. Yeah. Oo. Pero siguro, nasa pagtanggap ba yun, sir? Or... Actually may ganun po. Kasi parang, alam mo, ganun din rin actually kay Daniel tsaka kay Isaac. Minsan, pag pinapalo ko si Daniel, kamakailan lang, pag palo ko sa kanya, kailangan nandun si Isaac. You see, yun yung sinasabi natin din kanina eh. Kaya ako sinasabi na, kaya yung tama yung sinasabi natin kanina na hindi kailangan ng magkakapatid na maghanapan ako sinong inggit, ganito, ganyan. Alam niyo kung bakit? Kasi, katulad nun, yung bunso, pinapalo ko si kuya niya, nakikita niya na kung anong dapat din niya gawin. Yes. You see, at the same time naman, yung mapaliwanag sa kanya kung anong responsibility niya doon sa kapatid niya. Na ipakita na hindi dapat gawin ng kapatid niya yun. Yes. You see that? So, ibig ko sabihin, kaya nga, may mga times na, katulad ngayon, nakikita ni Isaac kung paano nababasag sa kusina yung mga gamit. Ay, sorry. May narinig lamang po kami. Sorry. May narinig lang kami. Sa emotion, sir. Kasasabi lang kasi ni Pastor kagabi sa meeting namin, bibili na naman ng gamit sa kusina, gastos na naman. Mga bira to mga to. Anyways, okay, tuloy tayo. Katulad mo na sinasabi ko, kaya ngayon, mas nakaka-expect ako na si Isaac, hindi siya, bagamat alam ko yung alam namin niyang, yung kulit niya, pero hindi siya yung, kumbaga, alam niya kung kailan siya titigil na hindi siya magkaka-sa academy, hindi siya magkaka-CAN. Kasi alam niya na kapag ka nagka-CAN, kung ano nangyayari sa kuya niya. Oo. You see? So, May yun lang yung, consequence of sin. yun yung sinasabi natin, na nakikita na yan, kaya sa inyo, ng mga hindi dapat kahit sa mga sinong magkakapatid dyan. Kasi, tinan nyo, meron kayo, may mga nauulay, mga panganay na may naituturo, may naipapakita kayo doon sa bunso, may bahagi kayo sa katinuan nun. Kaya pag nag-enjoy ng blessing yon, huwag mong kaingitan. Yeah. Kasi kaya siya natuto dun sa blessing na yon, may natutunan sa'yo. Amen. Yun yung sinasabi ko, nakita niya yan. Parang sa church na yan eh. Hindi pa pwede sabihin ng ulo sa mata na hindi niya kailangan. Yeah, lahat yan, may bahagi lahat yan. Yun yung sinasabi namin din every Friday. Lahat yan, kaya nga harmony. You see? Hindi pare-parehas kayo ng posisyon, hindi kayo magkaparehas. Yeah. Pero, dahil sa Biblia, ito yung nagbibigay sa inyo ng magandang harmony. Okay. You see? So, pagdating doon, ma'am, pagdating doon sa bata na parehas naman tinuruan, pero iba yung bakit ito isa, sumusunod ito isa, yung mga it's because of the reason talaga na may individual yung sinasabi nga natin eh. May individual na pagtanggap ang bawat isa. Totoo. Ang dapat nga lang ninyong makita, alam mo, sa mga anak na nanonood, ang dapat na makita, hindi nyo dapat ibahin yung sarili nyo kung nakakakita kayo nang may sumusunod. Exact. That's the main point. Bakit mo ipipilit yun sa'yo kung may nakita kang sumunod? Anong gusto mong palabasin? The best ka? You see? Kaya ka nga tinuturuan ng magulang mo, tinuturuan ka ng nanay mo, kasi alam ng nanay mo kung anong hindi mo alam. Amen. Kaya huwag kang mag-alam-alaman. Yeah. Amen. Sabi ko nga, dahil kahit dun sa dalawa, sabi ko, kahit ng mga bata pa sila, pag yung nagsimula pa lang mag-aral si Pauline,
andyan si Tricia na nanonood, grabe ako talaga. Ipamalo talaga na tsak. Yeah. Itong Tricia nanonood lang, di mas bata yung isa. Pero nung nag-aral na si Tricia, hindi ko na siya tinuruang magsulat. Nakita ko na marunong na siya magsulat, marunong na siya magbasa, kasi nakatitig siya at alam niya kung ano yung dapat niyang gagawin. Kaya tama kayo, sir. Kung ano yung nakikita niya dun sa... Na kinokorek. Yeah. Oo, kaya sabi niya, kaysa mapalo ako, kailangan matuto na Yeah, ako. ganyan po ang ganyan ang nakikita ko. Kaya sinasabi ko nga yan. Kaya yun yung hindi mo pwedeng sabihin na, uy, pinaburan yung bunso. Hindi, kahit sa amin na lang po magkapatid ni Mami. Sa inyo dalawa. Kung ako lang ang tatanong di ba, nakaraan niya, di ba, nagsabi si Pastor na nabanggit na, nagbiro siya sa pulpito na ako daw, na parang gano'n yung naging nangyayari. Pero yun yung sinasabi ko, hindi yun sa gano'n eh. Ang point natin lagi dito, pagdating sa inyo mga anak, sa aming mga magulang, meron sa inyong na mapapaboran ng pagpapala dahil sa pagsunod. Amen. That's the main point. Merong mapapaboran. At pasalamatan nyo pag may pinaboran sa inyo ng pagpapala. Amen. At ang the best part, kung buo kayong papaboran ng pagpapala, sumunod kayo. Opo. Amen. At saka nga dumating na rin ba sa inyo, ako malimit ko kasing kausapin itong dalawa, yun sasabihin nyo sa mga anak nyo na umayos kayo kasi ang words ng magulang may bigat to sa mga anak. Kaya huwag nyo akong bigyan ng dahilan na makapagsabi ako sa inyo ng hindi maganda. Totoo yun. Lagi ko yan sinasabi, may ma'am. power. Oo, binigyan tayo ng Panginoon ng, kumbaga, yung i-bless or i-curse yung anak. Yeah, totoo Kaya yun po, wag ma'am. niyo akong bibigyan ng dahilan na bigyan ko kayo ng cursing. Although masakit sa akin, pero kailangan. Kailangan ng pagpapalo. Alam mo, ma'am, tanda ko yun yung preaching ni Pastor, especially sa mother. Di ba? Doon sa preaching ni Pastor noon, yung papunta na kami, kasi nga, yung ginawa kong consolation, yung pinang, yun yung pinang console ko sa sarili ko noon na yung mga anak ko meron silang mga ginawang nagkaroon ng sakit sa akin. Oo. Kasi known naman yun dito na kung ano yung mga karanasan ko sa kanila bilang mga anak. Lagi kong sinasabi sa kanila na yung sinabi ni Pastor na especially yung mother, merong special place sa puso ng Panginoon. Kaya alam ng Panginoon kung ano yung sakit na naramdaman mo doon sa mga anak mo. Kaya lagi kong sinasabi sa kanila, yung tulo ng luha ko, meron tong sa'yo. Lagi kong sinasabi. Kaya wag kayong, lagi kong ginagawa, si Joshua, siya yung vocal sa akin na nagsasabi na, Mi, wag namang ganun, Mi. Kasi parang ramdam niya yon yung... Oo. Ayan na. Ramdam Tissue, niya yan. tissue. Ayan na, tissue. ramdam niya yung nasasaktan ako. Kaya nga, ganun na lang yung pagsisisi niya yung time na siya naman Kasi nakikita niya yung kung paano ako umiyak doon sa una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, yung ganun na. Pero siya yung kumbaga sa batang nagngangawa siya yung nagpapatahan, yung gano'n. Kaya siguro, ramdam niya yun. Kasi, pinapakita mo sa mga anak mo kapag umiiyak ka na, masama yung loob mo, o kinikimkim mo na lang? Ay, hindi ma'am, hindi ko mapigil yung iyak eh. Lalo na yung pagbubunga nga, hindi ko mapigil yun sa kanila. Hindi ko siya makikimkim. Nakikimkim ko lang dati, yung pero yung maibubulas ko talaga may sasabi ko talaga sa kanila. Kagandahan naman na nakikita nila yung luha ko, doon din siguro sila nababagbag. Na sobrang Speaking of luha po, paano po pala ninyo na-overcome yun? Kasi po yun sabi nyo nga, different trials from each child. Ano po yung naging but ano po yung pinanghawakan nyo during the time? Can you share it to our viewers na maybe may pinagdadaanan kayo ngayon sa mga anak nyo? I'm sure you have something to share po. Yung ano pong prinsipyo ang dyan tayo magpa-finalize. Muna for this. Anong kinip nyo po na principle? Kasi ang hirap po nun. Kasi after the one, may isa na naman. Tapos, so how did you go about it? Especially
na ang dami po talaga nagsunod-sunod dun sa trial sa mga anak nyo? Sa akin po, lagi kong ang tinatanong noon si Brother Rick, ano bang mali doon sa pagpapalagi? Oo. Ano bang meron ba tayong kulang doon sa pero lagi kong yung pinanghahawakan ko yung napapakinggan ko kay pastor na minsan sa mga anak naandun talaga yung sobrang tigas ng ulo nila na kahit na pareho kayo ng napapakinggan, naririnig nila yung gusto mo ring mangyari sa kanila, sukat lang talagang matigas yung ulo nila, yung ganun. Pero sa akin po, ang sa lahat ng yun, ay ang pinag-ano ko lang talaga, yung ipinasa sa Diyos ko lahat. Kasi parang sa akin, wala na akong mangyari. Kasi doon sa case ni Moriah, na parang lahat gusto ko sa kanya. Ayan, Moriah, sabi niya, Mami, wag mo akong idamay. Sabi niya, kaya lang ito, maganda kasing Maging example. aral, Na gusto ko kasing magandang example ba doon sa akin, o yung sa pag-depend sa Panginoon ba. Kasi ganito yun noong siya, yung lahat na lang, yung headings niya, puro sa sanglibutan, yung mga pinapangarap niya, yung mga yung gusto niya, puro sa sanglibutan. Ngayon, lagi kong sinasabi sa kanya, lagi kong sinasabi sa Panginoon, Panginoon, kayo na pong bahala, kayo na pong kumilo sa kanya. And yet, ako, gumagawa ko ng kaparaanan, binabribe ko siya, Muray, ganito, ganyan. Yun yung parang nagpapasakop ako doon yung nagpapailalim ako doon sa kagustuhan ko na mapaayos siya, yung lahat, bagamat nagsasabi ako, Panginoon, ikaw na pong bahala dyan, yung ganun, pero yet, ito ako, gumagawa ako ng kaparaanan ko. Hindi ko kailanman nakita yun na sumusunod siya. Sumusunod lang siya kapag nababribe ko siya, yung ganon. Pero dumating ako doon sa point na, Panginoon, ikaw na po ang bahala, ang nais ko po sa kanya, ganito. Makipag-usap ako sa Panginoon na ito lang yung gusto ko sa kanya, na yung makita niya yung kagandahan ng ministry, kagandahan ng nasa sayo, kagandahan ng lahat ay para sa yung ikakaluwalhati ng Panginoon. Doon maaayos yung buhay niya. Wala na po ako, Panginoon, wala na talaga ako this time, wala na akong gagawin. Sinurrender mo lahat and you accepted na I cannot do anything for my children. Except ikaw ang mag-correct, Lord. Opo, yun. Yun lang talaga. Doon ko lang kasi after nun, ilang panahon lang, yung kinalimutan ko lang na, basta Panginoon, ikaw na bahala, nakikita ko siya, wala na akong ginagawa. Kumbaga, nagpipray na lang ako na, Panginoon, bahala ka. Exact words na gusto kong marinig sa kanya, yun mismo yung sinabi ni Moriah sa amin. Amen. Nakaupo kami, doon kami sa auditorium, nakaupo kami after ng service yata yun. Lumapit siya sa amin, Daddy, Mami, sige nga, susunod na nga lang ako sa inyo kasi subukan ko namang sumunod na lang. Wow. Na kahit hindi ko nauunawaan, sabi niya. The best decision. Sumunod na lang kahit hindi ko nauunawaan. Kahit I like that. Sabi niya, kahit mahirap po, Mami, sabi niya, Dad, kahit mahirap, sabi niya, gagawin ko, sabi niya gano'n. Kasi, sabi niya gano'n parang, wala naman talaga akong magagawa, sabi niya, parang, yun yung words na sinabi. Alam mo, yung time na yon na nagkaroon kami ng usap na ganong tatlo. Nagkaroon kaming usap na ganong tatlo. Pagkatapos ng usap namin, talagang minessage ko si Pastor, sabi ko, after all those years, na yung after ng mga pain, yung mga ganun ba, sabi ko, exactly the words that I wanted to hear from Moriah, yun mismo yung narinig ko. Tapos sabi niya, hindi na ako mag-aaral sa labas, hindi ko na yung papangarapin, yung mga ganun. Wow. Dad, mag-aaral ako sa PSS, sabi niya ganun. So yun lang yung ko sa kanya. Kayo, Sir Rick, paano niyo po tinake yun, yung mga problemang dumaan sa mga anak niyo? Nung nagkakaproblema nalaman niya ni Pastor, nung nag-consult kami kay Pastor patungkol yan, isang words na narinig ko kay Pastor. Kasi yung tanong ko, mali po ba? Saan po ba kami nagkamali or what? Sabi niya, it's no longer your fault. Yun ang sabi niya. It is their choice. No? So, i-keep mo yung makikip mo, pero yung ayaw sa'yo, so be it. Wow. So, mula nun, sige, ayaw mo sa akin,
sige, go ahead. Ayaw mong sumunod sa akin, ayaw mo ng prinsipyong ito, sige, gawin mo yung gusto mo. So lahat sila binigyan ko ng kumaga, kalayaan, sige. Pero ganun pa man, isa lang po talaga yung nawala. At yan po yung... Hindi pa naman, dahil buhay pa naman tayo, so hanggat may buhay, may pag-asa. Po. Pero ang sa totoo lang, siya yung kitang-kita mo na sobrang pinatigas ang puso na hindi ko alam kung paano, ako lang titingin, hindi ko alam kung paano gagamutin. Kasi bago pa siya makarating sa ganyang kalagayan, grabe na yung warning, exhortation, encouragement, discipline, grabe na eh. Hanggang sa last minute, pero ganun pa man, sinunod pa rin niya yung gusto niya. Ibig sabihin, it's talagang sarili niyang choice na lang yon. Yes. Kaya ngayon, yun nagbibigay ng loob sa akin na hindi mo ako sinunod, pinili mo yan. So, I don't care. Wala na akong pakialam sa'yo. Ibig sabihin, hindi na kita matatakwil na anak, pero hindi ka na makakatikim ng pabor sa akin. No? Hindi ko alam kung kailan. Hindi ko naman siguro tinutuldukan. hindi ko naman tinutuldukan. Oo. Sabi ko nga, ang pag-asa lang sa akin yan, pag merong namatay. Wag naman, sana. Pag merong namatay, ibig sabihin, dun lang makukorek eh. Yes. I hope, alam nyo. Hintayin mo pa bang may mawala? Yeah. Ito na maliwanag Itinag na ni Because the end of sin is death. Yes. Yeah. So if you will pursue your sin, you will definitely, it's Correct. biblical, Correct. you will suffer death. Oh. Whether it's physical or spiritual, God Yeah. knows. Yeah. You see, parang yan yung prinsipyo sa amin ni Pastor eh. Kung sa simula pa lang, kung sa dulo, maghiwalay tayo, maghiwalay na tayo ngayon. Nasa Bible yan. How can two walk together except they be agreed? Yeah. Amen. Hindi tayo pwede magsama. Hindi tayo tinuturuan ng Biblia na maging hipokrito. Hindi tayo Yeah. magkaprinsipyo, maghiwalay Amen. tayo. Yes. Hindi kita kaaway, pinili mo yan, hindi ko pipiliin yan. Yeah. Hindi tayo magkaaway, but we cannot shake hands. You see, we cannot dwell together na parang sa mundo yan eh. Parang sa mundo yan eh. We have the biblical way of worship and then sasang-ayon tayo sa way of worship ng mundo. That's very wrong. That's hypocrisy. In fact, maraming Baptist na ganyan ngayon po. Tuwan-tuwa pa sila makipag-fellowship, makipag-mingle sa mga, Church of Christ, kasi meron silang outside their religion, meron silang dating pinagsamahan. Ganun ba yung tinuturo ng Biblia? In fact, maraming Kristiyanong hindi makaiwas po dyan. Even from our church, I can name. Sabi ko, kahit si Pastor mismo, nagsasalita po niyan eh. Hindi natin sila tinuturing na kaaway. But we have to show them that the word of God and our life, hindi pwedeng maghiwalay. You see, hindi pwedeng hiwalay yung Biblia sa pamumuhay natin eh. You see, so kung hiwalay itong Biblia sa pamumuhay natin, I'm telling you, plastikan to. Plastikan ng Christianity yun. Hindi base sa salita ng Diyos yung Christianity na pinapamuhay natin. Ano na sa salita ng Diyos? Kaya nga pagdating sa pamilya, pinapapractice ni pastor na maigi sa pamilya eh. Kaya nga pagdating sa pamilya, we have to make it sure na talagang ang final authority is the Word of God. Kung hindi tayo mag-harmonize sa salita ng Diyos, hindi tayo pwede mag-harmonize sa buhay. Bakit? Ito lang naman ang cause of life. Cause of life. Cause of discipline, the cause of blessing, nandito lahat. You see? So pag hiniwalay natin to, parang lagi ko sinasabi, pag hiniwalay mo to sa buhay mo, huwag mo sabihin na pagpapalain ka ng Diyos. Yeah. No. You will never experience the blessing of the Lord apart from the Word. Lagi ko po sinasabi. Kaya nga pagdating sa pamilya, what harmonizes us is the authority of God's Word. Kaya hindi pa pwedeng sabihin ito. Kaya pag merong isa sa pamilya natin, ang hindi sumunod sa salita ng Diyos, siguraduhin nyo, kaya sa inyo mga young people, siguraduhin nyo yan. You see, siguraduhin nyo na talagang tututuhanin nyo yan. It's because, tandaan nyo, yun yung sinasabi ni Sir Rick kanina, na pag pinasa Diyos na ng isang magulang kayo, tandaan nyo, it's a fearful thing to fall into the hands of the living God. Amen. You see, nasa Biblia yan. Mas nakakatakot pag pinagkatiwala ka na, ibinuka. Lord, wala talaga. Ginawa ko na yung responsibility na
Ibinigay mo sa akin sa kanya, ayaw sumunod, bahala na kayo. Kilabutan kayo pag nagbitaw ng ganyang salita ang magulang ninyo. Amen. Exactly, sir. Huwag kayong matakot sa tatay at nanay ninyo kasi kami natatakot lang din sa Diyos. Correct, correct. Kaya kung yung kinakatakutan namin ay hindi nyo kinakatakutan, mag-ingat kayo. Delikado. Yun. Magsisingil talaga. Magsisingil yan. Ngayon, di mo pa danas kasi may hinihinga ka pa eh. Pero pag agaw buhay ka na, maalala mo yan. Yun. Maaalala mo yan. Sa Kaya totoo sabi lang, ko nga, sa totoo lang. the end of sin is death. You see, yan yung pinapakita natin. Kaya sabi ko nga, pagdating sa labas, makikita nila, bakit kayong Baptist? Cruel lang, parang napaka-cruel lang inyong pananampalataya. Para kayo hate religion. No, hindi kami hate religion to the people. We hate the sin. Yun yung kinakalaban. Parang pag sinasabi, nagpipreach si pastor sa kabaklaan, hindi tayo galit dun sa tao, galit tayo dun sa kasalanan. You see, that's the point. That's the point. Ang ini-expose natin dito yung kasalanan. Kasi lahat tayo ay pwedeng lamunin ng kasalanan kung walang salita ng Diyos. Yun ang pinakapunto dito, mga kapatid. Kaya pagdating sa pamilya, kitang-kita natin sa example nila, sa testimony ni Sir Rick at saka ni Ma'am Tang, maliwanag po ito, mga kapatid. Maliwanag na talagang makikita natin sa kanilang pong testimony yung namuhay na may salita ng Diyos, napalayo sa salita ng Diyos, may membro ng pamilya na piniling lumayo sa salita ng Diyos, pero ngayon nagsasama sila na pamilya na nasa gawain ng Diyos dahil sumunod sa salita ng Diyos. So nakikita natin, mga kapatid, kung nasaan yung blessing at nasaan yung cursing. Nasaan yung pabor ng Diyos at nasaan yung bahagi na wala doon yung Diyos. You see that? Kaya mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, ang pinagpapala sa ating programa na ganito, it's reality. Amen. Reality talaga ng buhay. Hindi ito drama-rama sa hapon. Hindi ito drama-rama sa hapon, hindi ito Korean novela. Ito ay totoong buhay na nakikita natin mula po na tinuturo ng Biblia. Yan ang pinakapunto natin dyan. Kaya pasalamat tayo, Sir Rick, Ma'am Tang. Salamat sa mga testimonies po na yan. And in fact, maganda pa na marinig din natin sa mga susunod na kung mapapinalize si Pastor yung pag-catch up mo ngayon, Ma'am Tang, sa ministry na as a pastor's wife. Yeah. Kasi ibang busy yun. Ibang business yun eh. Napakaganda nun. Actually, napahapyawan kay Sir Gomer kaso susunod yun. Nakabang lang. Nakabang lang. No? Bahala na sila, Ma'am Cynthia, dyan sa scheduling niya. Bahala sila dyan nila, Pastor. Alright, so dyan muna tayo magpuputol. And salamat po, Sir Rick and Ma'am Tang, sa inyong pumuling pag-guest po dito. And sabi ko nga, mga kapatid, ay makaka-relate tayo. It's because it's a reality. You can relate because it is reality. Yeah, sige po. Final words natin, Ma'am Cynthia. Opo. Ito pagpapatunay na talagang totoo ang salita ng Panginoon. Sabi sa Deuteronomy 11:27 to 27 up to 28. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. And a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day to go after other gods which ye have not known. Talagang totoo. Dalawa lang naman yan eh, walang gitna. Cursing at saka blessing. Yes. Oo. Amen. Iyan tinatanggap natin yan according kung paano tayo susunod. Yun lang naman talaga lagi ang pagpapala, yung obedience, word na obedience. Kaya natuwa ako doon sa sinabi nga ni Ma'am Tang na patotoo niya sa kanyang bunsong anak na si Muraya nung nasa kasulukuyang nasa kadiliman ng batang ito. Talagang sabi, totoo yun, sinabi na ni Pastor yung principle na yan na obey even if you do not understand. Kaya obey lang. Sumunod lang ng sumunod. Anong kasunod niyan? Pagpapala. Ayaw natin ang pagpapalo. Yan. Amen. Ma'am Marilyn. Yes po, ako naman po, ang natutunan ko po kay Ma'am Tang and kay Sir Rick ngayong tanghaling ito ay Psalms 55:22. Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. Amen. He shall never suffer the righteous to be moved. Yeah, amen. Totoo naman, when you look at them, the testimony na talagang they just remain true. They were faithful to their ministries and kaya naging Amen. faithful sa kanilang Panginoon. Amen. And ako, I am hopeful na
in due time, in God's time, that yung lahat ng mga dinidesire nila for their family ay shall come to pass. And also, maraming salamat po sa lahat ng nanood ngayong tanghaling ito. At sana may susunod pa ulit na episode at dun sa mga naging guest pa namin previously na another episode ulit. Kaya exciting to. Sana may lagi kayong notebook dyan na nagtitake note kayo dahil para meron kayong i-review from time to time kung kailangan nyo may babalikan kayo na ma-apply nyo rin sa inyong mga anak at sa inyong mga asawa. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo ulit. October na sa susunod na ating episode. Sabi ko, alam mo ba, sabi ko nga pagkatapos ng service, sabi ko kay Sir Jed, magkatabi kami nung Sunday. Pagkatapos ng service nung Sunday, okay, sabi ni Pastor, tapos na tayo magsitayo lahat at tayo mag-closing prayer. Pagka-amen niya, pagkatayo namin, sabi ko kay Sir Jed, October na. Yung service na yung date natin eh. Yung calendar natin, mga programa na natin eh. Ganun kabilis mga kapatid. Kaya marami tayong atabayan ng masasayang siglang programa. Parang kulang yung 12 months a year. Kailangan natin, literal na kailangan natin 13. Lagi may isang buwan dapat tayo eh. Isang buwan, isang linggo, kailangan natin ng mga bonus eh. Pero, yan, biyaya ng Panginoon, at least natatapos po ang panahon na tayo pinagpapala spiritually ng Diyos. Apaw-apaw ang pagpapala, mga kapatid. Kaya patuloy tayo. Sabi ni Ma'am Blessy, sabi niya dito, midterm na. Huwag mo ipaalala. May estudyante. Well, anyways, again, nais ko po sabihin sa bawat isa po ay patuloy po tayong magantabay. Maliwanag siya. Nasabi mismo from the very words of King Solomon, the wisest man that ever lived, be not wise in thine own eyes. Pinaka-importante po yan. Fear the Lord and depart from evil. Yan po pinakamaganda. Pagdating sa pagpapamilya, that's the main point. Be not wise in thine own eyes. Lagi po natin tatandaan yan. Nakakita na po tayo ngayon ang realidad. Kaya maganda yung sinabi ni Ma'am Marinelli kanina, if you can take notes or at least go back sa replay. Mag-replay kayo para masundan nyo po. Kung kami nga nagre-replay din para masunod. We need all the recap. Sabi ko nga sa mga Team Focus, kailangan natin mag-recap kasi isang linggo yung ikot eh. Di ba? Para masundan talaga natin yung pinag-aaral. Kasi iba-iba yung binibigay ng Diyos eh. Okay, Tuesday na naman, Baptist Lunch. Ano na naman yung bibigay? Balikan ko muna yung ganito para masundan ko kung ano yung gusto sa akin ituro ngayon ng Panginoon. You see, babalikan nyo. And even Thursday, Friday, ngayon wala na tayong Wednesday. You see that? But again, may service tayo. Diba? Service pa lang, punong-puno na tayo eh. Kaya may family time with God pa lang. Yung may family time with God din. Yun lang sa Wednesday natin, impormasyong pangkalusugan, The Baptist Lunch, ang nawala para lahat tayo makapag-involve sa pananambahan natin ng Miyerkules. Alright? Muli, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay on your favorite noontime reality show, The Baptist Lunch. Alright? And on top of all of this, lagi namin sinasabing, to God be the glory. Maraming salamat po. Have a blessed Tuesday afternoon. Thank you po.